Hello, good day. Welcome to our Sunday Simbalay. Last Sunday, nag-share ko sa inyo about why Simbalay. Nganong Simbalay man. I want to continue in that context gihapon, why Simbalay. Atong naisgutan last Sunday, number one atong nga point nga why Simbalay? Because Jesus modeled it. Makita nato na siya sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, no, nga nagpili siya 12 ka disciples nga mauyahang kauban permi. Ang parable dili niya explain sa crowd, pero sa iyang mga disciples ang parable iyahang explain. Kita gapon nato sa life ni Jesus kaya gi-invest niya iyahang life sa 12 ka mga disciples. 12 ka tawo, gitagaan niya investment ang iyang kinabuhi. Spend siya time, spend siya sa iyahang resources, sa ilahang mga kinabuhi. Dili lang kay 12 ang iyahang ginatudluan. Apoy mga time nga ubano niya sa iyahang mga ministry ang tulo lang kabuok. Iyahang tudluan, no? Na yung mga time nga nagtudlo siya about servanthood, nagtudlo siya about washing of feet. No, kaya ang pag-wash of feet, trabaho man na siya sa servant. No, i-wash siya sa ilahang feet sa isa ka balay lang. Dili kay siya sa stage nga pagtudlo. Naiba na time nga magtudlo siya sa one-on-one nga pagtudlo. No, gitudloan niya si Nicodemus about being born again. Si Nicodemus lang yang gisultian ana, no? Gitudloan niya ang Samaritan woman. No, atong time nga kita niya ang Samaritan woman sa well. I believe nga gitong gituyo, no? One-on-one nga conversation about worship. Wala man siya nagisgot ana about dito sa plaza. Wala siya nagisgot ana dito sa gymnasium. Dili one-on-one lang nga pag-isgot about worship. So makita nato na gi-model ni Jesus. Ikaduwa nga reason why Simbalay, because the early church practiced it. Makita nato na siya sa Book of Acts. Daghang kay mga panghitabo nga ang early church gi-practice nila ang small group. Gi-practice nila ang ginagmay nga mga panagtigom. Ikatulo nga punto nga atong tan-awon, because faith grows better in a small group. Ang pagtuo mas mutubo diha sa small group. Nanong mutubo man siya diha sa small group? Because of accountability. Naghatagtag 7 ka punto, no? Why accountability is important, no, sa ato ang mga kinabuhi. Pero dili ko mudugay diha, moadto ko sa kaupat nako nga punto, no? For us to continue talking about why Simbalay. Because everyone needs a place to belong. Importante kayo ang faith, importante kayo ang pagtuo, because we all started in believing. Pero believing without belonging is lacking. We should add belongingness sa pagtuo. Sa Ephesians 2:14, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God, with God's people, and also members of His household. So, klaro kayo diha, no? Na pag nahimo ka magtotoo, you are part of God's family. Dili na kay stranger, no? You are fellow citizens with God's people. No, sa kauban na ka sa mga magtotoo diha sa Ginoo. No, so dili ta stranger. Natawo man ta sa lahi nga pamilya, pero diha sa Ginoo nahimo ta nga isa lang ka pamilya. Now, we are family diha kang Kristo. Naanad ta mga to sa church, pero dili suod, no? Magkaila lang, no? Nakaila lang ko nimo, magtagad lang ta sa church, pero dili ta suod. Pero pinaagi sa ginagmay nga panagtigom, pwede nga masuod. Man ang importante kaayo ang mga ginagmay nga panagtigom, no? Kaya na naman, masuod man ta, no? Makaila man ta sa kada usa, no? Dili lang ta kaila sa atong mga nawong, no? Pero kabalo ta unsay naa sa atong mga kasing-kasing. Amen? Tungod na siya sa small group. Kaya na naman, makaistorya man ta diha, makasulti man ta sa atong mga pagbati.
Even makasulti ta sa itong mga sikreto, kung sa dayon mga naa sa itong mga panimalay. Pero sa church nga setting, no, sa simbahan nga dako, dili na nimo masulti, no. Pero sa small group, makabalo ko sa imong heart, makabalo ko unsa di ay ang imong tumong, makabalo ko unsa di ay gid ang imong nasa imong hunahuna, no. Because growth happens sa small group. Makapangutana man ka diha, makorek man ka, na yung mga corrections. We can share life together. Na ay mag-care sa kada usaka nato. Nagani ko yung nabalaan nga church, nga ang tawag nila sa ilahang mga small group, care group. Ang imuhang leader, makabalo man siya sa imuhang need. Pero sa dako nga panagtigom, dili man makita ang imuhang need. Pero sa small group nga panagtigom, na ay leader na makabalo sa imuhang need. Ma-address ang imuhang need. Maampo ang imuhang need. Ma-provide ang imuhang need sa Ginoo. Philippians 2:4, don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. So mahimutang interested sa interest po sa uban. Mahimutang interested sa uban. Dili kay para sila hisgutan, dili kay para sila chismisan, kundi para sila tabangan. Amen? Ikalima, nga makita nato diri nga punto, nga nung simbalay man, because life change happens in relationship. Ang kinabuhi mo usab diha sa relasyon. Dili sa pag-adto sa church, dili sa pag-apil og dako nga panagtigom, pero I believe life will really change, no, when we have relationship with one another. In Genesis 2:18, then the Lord God said, it is not good for man to be alone. Kani siya nga word man ni siya para sa mga magminyo, no? Pero kani siya is universal ni siya. Dili gid maayo kung mag-inusara. Mao na nga need nato ang relationship. Life works better when we are together. You need na to ang companion, need na to ang amigo, need na to ang support, need na to ang strength. Sa uban nga mga churches, they are program-oriented. Dili ko gaingon nga daotan ang program. Program is also good. We need a program. Pero, mas need na to ang relationship. No, we should not be program-oriented. We should be relationship-oriented. Hebrews 10:24. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Verse 25. Let us not neglect our meeting together as some people are doing. And people do. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. No? So, importante kayo na siya. We meet together, we establish that relationship, because when we meet together, pag sige mong kita, sige mong meet together, may relationship nga ma-establish. In the small group, no, someone will listen to you. In the small group, someone will pray for you. In the small group, someone will mentor you. Importante kayo ang relationship, pero bantayan pod nato. Because there are relationship nga pwede pod nga magpalayo sa tuwa diha sa Ginoo. These are wrong relationships. Ingon ang 1 Corinthians 15:33, do not be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Hinumduman gid nato na siya. No? Unsa man ang imong mga kauban? Ang mga kauban nimo mag-corrupt ba sa imong good nga character? Mag-corrupt ba sa imong relationship sa Ginoo? Magpalayo ba sila sa Ginoo, sa imong sa Ginoo, o mapaduol sila sa imong sa Ginoo? Kung mapaduol ka sa Ginoo, that's a good company. No, they will help you. Pero kung kana siya nga company, nag-push sa imo palayo sa Ginoo, that's a bad company. And that's a warning nga di to maayo nga company nga ipadayon. No, ato lang yung pilion ang good nga relationship. No, good relationship that brings us to God. Number 6, why simbalay? Nano magsimbalay man ta? Because small groups multiply leaders. We have a goal. Ang atong goal is that every believer become a leader of leaders, not members. No, wala ta nangandoy nga naatay mga daghang miyembro. Nangandoy ta nga natay daghan nga mga leader. Ang mga great leader sa Bible, wala sila nahimong leader tungod kay naay mga dinagko nga panagtigom.
nahimo sila nga leader because naay ginagmay nga panagtigom. Every great leader, nag-agi gid sila mga mentor sa ilahang kinabuhi. Si Saul katong human niya nga na tagbo niya ang Ginoo sa road to Damascus. Isa sa mga tawo nga nagtabang sa iya si Barnabas. Unsay gibuhat ni Barnabas? Sa Acts 9:26, when Saul arrived in Jerusalem, he tried to meet with the believers, but they were all afraid of him. They did not believe he had truly become a believer. Then Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus, and how the Lord had spoken to Saul. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. So sa gibuhat ni Barnabas, gidala niya si Saul paingon sa mga apostles. Verse 28, so Saul stayed with the apostles and went all around Jerusalem with them. So, nag-stay siya sa mga apostles, sige uban-uban. No? So, sa resulta sa sige uban-uban, nahimong bold si Saul. Nahimo siyang bold mo istorya. I believe the apostles are also bold, no, sa pag-speak, no, pagsulti, sa pag-preach sa words si Ginoo. Si Saul nahimo pod siya nga bold. Si Daniel na siya yung mga amigo. Nasiya sa nga time na si Daniel sa Babylon. Dili siya pwede dito mag-inusara. Dapat na siya yung mga friends. Ang iyang friend is si Hananiah, si Mishael, o si Azariah. Mabasa natin na sa Daniel 2:17. Then Daniel went home and told his friends, Hananiah, Mishael, and Azariah, what happened. He urged them to ask God of heaven to show them His mercy by telling them the secret, so they would not be executed along with other wise men of Babylon. So nakita ninyo dere nga si Daniel na sa suod ng mga kauban. Ging na niya mag-ampo ta. No, kay natay kinahanglan ni ampo diya sa Ginoo. Interpret na to ang damgo sa hari. Si Timothy, no, nahimo si Timothy nga pastor because gi-mentor siya ni Paul. Si Elisha, naka-receive siya double portion because sa close mentorship ni Elijah sa iyahang kinabuhi. O ikapito nga reason na anong simbalay man, because small groups bring the church to the community. Importante kayo ni siya igsoon. No, nga ang small groups, no, bring the church to the community. No, ang atong ginabuhat sa una, we try to bring the community to the church. No, anya murag wala man gid siya gakahitabo. So ato karong balihon is bring the church to the community. We have a purpose why we gather. We have a purpose why we do simbalay. Wala ta na-gather sa simbalay or sa small group just because we gather. We have a mission for gathering in houses and public places to bring the church to the community. That's our mission. Mao na atong katuyuan na nung nagsimbalay ta. So, kung nagasimbalay ka karon, ang imong pangutana karon, nadala ba na ako ang church sa community? Di ba ikaw man ang church? This time, we do not go to church, but we can bring the church to them because we are the church. Now, di ita necessary nga mauto sa church. Because you are the church, you can bring the church to the community. Usually, sa 1 month na ay 4 Sundays. Ang 3 Sundays ana, nata sa simbalay, we bring the church to the community. Ang 1 Sunday ana, we gather sa isa ka building. 3 Sundays that you bring the church to the community. No? So, in 1 month, there are 3 Sundays that we can bring the church to the community. Now, that's our simbalay. Actually, next year, sa January 4, mag-start ang Sunday nga, sa first Sunday man na siya ang January 4, naatay Sunday cell and simbalay gathering. Sa bahay tulugan, 9 a.m. So we bring the church to homes, neighborhoods, workplace, and communities. Mabasa natin rin sa Acts 2:46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Day after day in the temple courts and from house to house,
They never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Acts 5:42. Muna nga, do not limit the church to building. Mabasa nato diri sa Acts 5:42 o sa Acts 2:46 to 47 nga gidala nila ang church paingon sa mga panimalay. Gidala nila ang church paingon sa community. We can also bring the gospel sa mga balay. We can bring the gospel sa mga kananan, sa uban pa nga mga establishment and sa atong community. By the way, if you are already attending the Simbalay and attending the small groups, you are already part of Manolo Fortich Community Church. We have a year-end celebration this coming December 14, 2025, 5 p.m. sa Bahay Tulugan, Barangay Tangkulan, Manolo Fortich, Bukidnon. Your presence will bring us joy. So, mga cell leaders, mga Simbalay leaders, bring your Simbalay, bring your cell leaders, bring your cell groups, dalay mo mga small groups sa Bahay Tulugan sa December 14. See you at 5 p.m. So, nagisgot ta why Simbalay, Pito ka butang nga nitong importante ang Simbalay because Jesus modeled it, because the early church practiced it, because faith grows better in a small group, because everyone needs a place to belong, because life change happens in relationship, because small groups multiply leader, because small groups bring the church to the community. Before mo mag-end sa prayer, naitulo ka question nga importante kayo nga inyuhang tubagon diha sa inyuhang group. Number 1 nga question is, which of the 7 reasons speak to you the most right now and why? Ikaduha nga question sa inyuhang group is, how can you personally contribute to making our Simbalay a place of belonging, a place that grows relationship, and a place that multiply leaders? Ikatulo nga question is, what community your Simbalay is reaching out? Kung sa man ni siya nga community, students ba ni siya, working class ba ni siya, business class ba ni siya, and others. Now, after this prayer, I want you to group together and you talk about these 3 questions. Yan yung isgutan sa inyong small group na gathering. Let us pray. Father, we thank you, Lord God, that we hear your message. Nadunggan na mo yung pulong sa mo yung mga reasons why we do Simbalay. Lord, salamat nga among Simbalay. We really go to the next level. Able give me maka-reach out sa next nga generation. Able give me maka-reach out sa mong community, Lord. Lord, salamat, Lord God, nga just what happened sa Book of Acts, nga because of small groups, they have expanded, Lord, nagaampo good me sa mo apod, Lord, because of small groups, Lord, nga committed, because of Simbalay, Lord, because of the mga cell leaders that bring the church to the community. Lord, ma-reach out gid namo ang Manolo Fortich. Mo-grow gid ang Manolo Fortich Community Church. Mo-grow gid ang imong kingdom, Ginoo. Mahimaya ka ug mabayaw ka. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, that you are really changing us. You're really changing our mindset. We are the church, and we will bring the church to our community. All glory and all honor belongs to you alone. In Jesus' name, amen.